Nagkasagutan ng ilang kongresista sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Uminit ang talakayan matapos ungkatin ni Quezon City Representative Bong Suntay ang umano'y isyu ng maletang pera. Ayon sa kanya, may mga alegasyon na may ilang mambabatas na nakatanggap ng sobra o malita na naglalaman ng pera, na sinasabing naibigay hindi lamang sa opisina kundi maging sa townhouse. Base umano ito sa isang notarized affidavit ng 18 dating Marines, na mga dating empleyado ni dating Congressman Zoldy Co., sinasabing umaktong tagapaghatid ang mga ito ng malalaking halaga ng pera na umano'y ipinambayad o ipinangsuhol sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because the this has Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of enjoys order, the Madam highest Chair. hierarchy among all the What is motions. the relevancy of this speech? No. to the determination of sufficiency in form? Madam Chair, this is very relevant. Until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to fear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan, kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon. Or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse,
Nang subukan pang palalimin ni Suntay ang pagtalakay sa isyu sa mismong pagdinig, agad itong sinalubong ng pagtutol mula sa ilang miyembro ng komite, may mga nagtaas ng point of order at iginiit na tila inaakusahan umano niya ang mga kasamahan sa House Committee on Justice na tumanggap ng bayad. Hindi na nakapagpatuloy ng kanyang paliwanag si Suntay matapos mapatayan ng mikropono sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ayon sa ilang kongresista, mabigat ang paratang at kinakailangan itong patunayan. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Suntay kung bakit niya binanggit ang naturang expose sa pagdinig. Aniya, mahalagang masiguro na magiging patas at impartial ang pagdinig, lalo na't ang mga miyembro ng komite ang boboto at magdedesisyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Giit pa niya, hindi umano niya hinuhusgahan ang kanyang mga kasamahan, sa halip, nais lamang niyang mabigyan ng pagkakataon ang sinumang maaaring maapektuhan ng alegasyon na mag-anhibat o mag-recluse kung kinakailangan. Dagdag pa ng kongresista, kung hindi totoo ang mga paratang, hindi dapat ito ikabahala ng sinuman, para sa kanya. Kung nais talagang malaman ang katotohanan, dapat magtulungan ang lahat upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang may pagkukulang. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usapin sa loob ng Kamara habang patuloy ang pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. They should not be defensive on that particular point. Kaya yung sa akin lang, sa ating mga kapwa Pilipino. Now, if we want to ferret out the truth, then let's work together and hold people accountable.